Sa tahimik na bayan ng Llanera sa Nueva Ecija, matatagpuan ang payak na tahanan kung saan naninirahan ang pamilyang Tukero. Sa unang tingin, parang katulad lang ng ibang batang 2 taong gulang si Kezia. Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang matinding hamon na kanyang nalagpasan. Ako po si Janice Lazarita, nanay po ni Keisha Brielle Lazarita Tukero. Siya po yung may sakit sa puso at masikip na ugat. Yun po yung nilapit ko po sa ako Bicol Party List, yung kailangan ko po makalahati yung guarantee letter na nalikom ko para po mabigyan po siya ng agarang schedule para po sa operation. Natuklasan ng mag-asawa na may tetralogy of Fallot o butas sa puso si Kezia noong kinailangan siyang i-ECG matapos magkaroon ng pulmonya. Ayon kasi kay Denise, napansin nilang nagkukulay bughaw ang mga daliri ng bata na inakala nilang sintomas lang ng pulmonya. Parang gumuho po yung mundo namin. Kasi syempre po parang ang lusog-lusog niya po. Parang ang hirap po paniwalaan na may sakit po siya sa puso. Ayon sa doktor, kinakailangan ni Kezia ng open heart surgery upang matapalan ang kanyang butas sa puso. Ngunit ang problema, umaabot ito ng halos 1 milyong piso. Parang di po ako nakasagot nun kay Doc nung nalaman ko na 1 million kasi parang ang laki nga po niya kung titignan. Ang laki po niya kung titignan po talaga, parang napaka-imposible po ganun. Sa sarili ko, hindi ko po alam kung saan nakukuha ng ganun napakalaki. Mahirap po kitain. Isa lang po akong construction work, yung po sa Kabanatuan. Ang gising ko po, mga alas 4 po, magsasain pa po ako. Tapos ang umpisa po ng pasok namin, 7 po. Tapos ang uwian po namin, mga 4 po. Dahil sapat lang para sa pang-araw-araw ang kinikita ng kanyang asawa bilang construction worker, problema ng mag-asawa ang pangpa-opera kay Kezia. Isama na rin ang kanilang pamasahe mula Llanera hanggang Philippine Heart Center. Upang matustusan ang pangangailangan, matyagang naghanap ng tulong sa iba't ibang ahensya ang mag-asawa. Nagbabaka sakaling mabuo nila ang 1 milyong piso. Bali, una po yung sa mga lang po, kaya kong gawin yun, Viber, text. Tinaka ko po lahat ng mga email na pwede kong paghingian. Habang nagtatrabaho ang kanyang asawa, si Janice naman ang nakatutok kay Baby Kezia, kasabay ng paglapit sa iba't ibang ahensya. Hanggang sa nadiskubre niya ang Ako Bicol sa Abante Radio at agad siyang nagmensahe sa ating Facebook page. Bali sa po, naging pasyente din po na natulungan din po ng Ako Bicol Vibrance. Bali nga daw po yun sa radyo, pero sabi niya po sa akin, magtutungo daw po sa may station, gano'n daw po yung process. Sabi ko po, alam ano kaya yung ako, baka di ako matulungan kasi hindi pa ako makakaluwas. Kaya yun po yung parang chinat ko dun nung swerte pa ko na-replyan ng FB page po ng Abante Radio. Yun nga po, in-explain ko po na di po ako makaluwas ng Manila. Gawa ng partner ko po, nagtatrabaho. Tapos ako lang po nagbabantay sa anak ko. Wala pa akong pwedeng pag-iwanan. Tapos gano'n pa po yung laday niya. At hindi nga nabigo si Janice nang makapanayam natin siya upang ibahagi ang kanyang kwento. Yung scheduling sa'yo, Mami Janice, no? Para sa anak mo. Ngayon, yung 150 na kailangan, sasagutin ho yan ng serbisyo publiko sa Abante Radio, Mami Janice, para makapag-schedule na kayo agad. Sobrang saya po. Bali, chinat ko po agad ng si Doc, in-update ko po siya agad na ito na po yung hawak namin GL, baka pwede na po kami nabigyan ng schedule. Nitong July lamang, matagumpay nang naoperahan si Kezia. Hindi maitatago ang pangambang naramdaman ng mag-asawa, lalo na't naoperahan sa puso ang nag-iisa nilang anak. Nung tinuha po yung anak ko sa asawa ko, kandong-kandong niya po kasi. Tapos nung tinurukan na po siya ng pangpatulog, doon na po ako na parang ang hina po ako, hindi po ako makakain. Nakadukdok talaga po. Iniisip lagi po ako pinapalalaman ko po na successful ang operasyon ng aking anak. Bumababa po ako, punta po sa chapel. Doon po ako nananalangin para lang po may ligtas ang aking
Matapos ang 4 na oras ng pangamba, inihatid na ng doktor ang magandang balita sa mag-asawa. Parang parang nawalan po kami ng malaking tinik. Sobrang nakakaginawa po sa feeling. So, syempre po, after po nun, parang hindi pa po siya total. Sa aming pagbisita, kahit bakas pa rin ang mga sugat ng operasyon ni Kezia, kapansin-pansin naman ang ginhawang dulot ng kanyang operasyon. Bale, dati po pag naglalaro po siya, panay upo po siya, hindi po siya makapagtuloy. Tapos saglit lang po pagod na po siya. Nagpe-purple na po yung labi niya, yung mga kuko niya, bagsak na po yung oxygen. Hatid din natin ang groceries para sa pagpapagaling at pang-araw-araw ng pamilya. Nagpapasalamat po kami sa Ako Bicol Party Days sa panguna po nitong responsibility. Bale, napakalaking tulong po ng binigay niyo sa amin. Kayo po ang naging tulay para po mabigyan ng schedule ang operation ng anak ko. Maraming salamat po. Naway bigyan po kayo ng bless ni Lord ng mas marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po. Sa bawat pagsubok ng buhay, may lakas na nagmumula sa pananampalataya at may pag-asa na ibinibigay ng pagmamahal ng pamilya at kapwa. Tulad ng sinabi ng mag-asawang Tokero, laging may himala ang Diyos basta ikaw ay nagtitiwala.